God, isang magandang gabi po sa atin lahat, mga minamahal mga kapatid. Praise God, today is Tuesday. Dito po ang ating JCLG Tuesday Online Bible Study. At ito inyong likod, ako pa rin, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. So, kamusta na po kayo mga minamahal mga kapatid? Salamat po sa inyo at purihin ng Panginoon. Mag-i-start na po tayo ating Bible Study. Let's pray po, Heavenly Father. We come before your presence in the mighty name of the Lord Jesus Christ. At ngayong gabi, may sampang kami po ay magpapakababad sa iyong salita. And Lord, we will be immersed also in your presence. And our hearts will be filled with the revelation knowledge of your words coming from the Holy Spirit. Anoint us, Holy Spirit, with the fresh anointing of wisdom and revelations, Panginoon. Sapagkat hindi namin maintindihan sa sarili pangunawa, maintindihan namin through the Holy Spirit that dwells in us. Thank you, Lord, for anointing us tonight, and thank you for healing your people. In Jesus' mighty name, hallelujah and hallelujah. Thank you, Jesus. Lahat po'y magsabing amen. Amen. Alright. So, salamat kay Pastor Luis Boy Baldomaro. Pinapagamit yung awit niya, Kaya lang, pa rin tayo nasisita pa rin tayo ni Mang Mete, kahit may pahintulot tayo doon sa owner ng kanta, Bible study, ngayong gabi, ito po, ito yung tinitle ko, Why Jesus is the only Savior of the world, Why Jesus is the only Savior of the world. Yan. Marami mga mananampalataya, matatagal na sa panampalataya, pero pag may nagtanong, bakit si Jesus ang inyong sinasabing Diyos nyo at tagapagligtas nyo? Hindi may paliwanag. At dahil hindi may paliwanag, sila yung napapaliwanagan ng Muslim, ng Buddhist, ng Taoism, ng iba-iba pa religion. Dapat tayo mga Kristiyano, tayo ay expert, o hindi lang expert, kundi master natin ang salita ng Diyos, na kapag may nagtanong, alam nating sagutin, At ito isa katanungan ito, why Jesus is the only Savior of the world. Dapat alam natin ipaliwanag ito, Bakit siya lang ang tanging kaisa-isahang tagapagligtas? Totoo yan. Muhammad cannot save the world. Buddha cannot save the world. Virgin Mary cannot be a savior. He cannot save the world. Kahit sino, founder ng different religions of the world, there are thousands of religions of the world, pero wala sa kanila ang pwedeng magligtas ng kaluluwa sa impyerno. Lahat ng followers of those religions will be thrown into the lake of fire. Ang destiny nating tao, kung hindi dumating si Jesus, on the way to hell ang bawat isa sa atin. No hope, no salvation, pero nahabag sa atin ang Panginoon. Gumawa siya ng paraan. Nag-provide siya ng isang katangi-tanging Savior of the world. At alam natin kung sino yan. Jesus, the one and only Jesus Christ. Bakit siya lang ang the one and only Savior of the world? Yung iba naman, kagaya nung pananaw nila, sino ba yun? Isang TV host, Oprah, pananaw niya, lahat ng religions of the world, ginagamit yan ng Diyos, para ang lahat ng tao ay makakilala. Yung iba pinanganak sa India, kaya kaya Hinduism ang kanilang religion, yung iba sa China, sa Japan, kaya si Buddha ang kanilang founder. Different kinds of religions, different people, mga founder ng kanya-kanyang mga religions, Well, kung ang isang religion, wala si Jesus, that religion cannot save people from hell. Yun ang nakakalungkot,
Kahit pa gaano ka kabuti, napakabait mo pang tao, hindi ka pumatay, hindi ka nang rape, hindi ka nagmura, no, wala kang ginagawang kasalanan, still, you are candidate to go to hell. Yes. Ano, bakit tayo pupunta sa impyerno? Kahit ikaw ng pinakamabait na tao sa mundo, still, you are candidate to go to hell. Why? Bakit? Because we inherited that sinful, fallen nature of our first parents, Adam and Eve. Namana po natin yung kanilang kalikasan ng pagbagsak sa kasalanan. We inherited their sinful nature. Ano yung sinful nature na yun? Their fallen nature. Ano yung fallen nature na yun? Satanic nature. Nung si Adam and Eve, ginusto nila, it was their choice to go with the devil. No? Pinili nila na tumaliwas, sumuway sa Diyos, sa pinagbabawal ng Diyos. Pinili nilang huwag maniwala sa Diyos at sa pinagbabawal ng Diyos. At sa halip, mas pinaniwalaan nila ang kalaban ng Diyos, si Satanas. At sila ay sumama sa kanilang pagtitiwala kay Satanas at sila ay nahulog sa kasalanan at kung ano ngayon ang judgment na naghihintay kay Satanas, yun din ang judgment na nakalaan sa mga tagasunod, sa followers at sa mga naging anak-anakan ni Satanas. At yan ay ang tao. Adam and Eve became the children of the devil. Sapagkat sila, ang unang ating first parents, sumama kay Satanas. Mas naniwala sila, mas pinili nila na sumama kay Satanas. Kaya ang tao, mga kapatid, sa simula na nilikha ng Diyos ang tao, man was created as a free moral agent with freedom to choose what we want to choose. Freedom to choose our destiny. Totoo yan. Meron tayong free will at hindi nakikialam ang Diyos sa free will natin or sa ating mga choices. Totoo yan. 100% ginagarantihan ko kayo. Totoo ito sinasabi ko. This is based on the Word of God. At ito sinasabi ko, sorry to tell you, mga kaibigan ko, Calvinist and Reform, kokontra ito sa inyo, pero wala pong, walang personalan ito, doktrina lang. Kasi ang paniniwala ng Calvinism at Reformed theology, walang free will ang tao. Na ang tao under control ng Diyos. Kaya kinukot minsan nila yung sinabi ng Diyos na ako ang author ng lagi siya sabi, author ng good and evil. May titingnan mo sa context, sa original translation, at doon sa figurative word, kung ito yung figurative word, o may pinatutungkulan ang Panginoon, o may malawak na gustong iparating sa iyo, Diyos, doon sa sinasabi ng iyon. No? Actually, yung sinasabi ng Diyos, hindi siya yung umimbento ng masama kundi, sa original language, ako ang Diyos na ipinahihintulot ko ang mabuti at masama. No? Pinahintulot niya. Meron tatlong will ang Panginoon. No? His permissive will, ipinahintulot ng Diyos. Pangalawa, His causative will. No? Yung permissive will, iba sa causative will. Yung permissive will, pinahintulot ng Diyos yung mangyayari, whether it is good or bad. Unless na meron taong mamagitan, saka lang mahihinto, hindi mangyayari yung dapat mangyari. Kung merong mamamagitan o may magpapatigil. Yan ang isa sa mga purpose ng ating prayer. We are prayer warriors, prayer intercessors.
para kung may mangyayari hindi maganda sa isang tao, mapigilan, at hindi mangyari, at hindi i-allow ng Diyos, hindi ipahintulot ng Diyos because of our prayer. Kaya malagang may nananalangin. Di ba, sinabi na ng Panginoon sa aklat ng Ezekiel na ako'y naghahanap, no, ng tao na mamamagitan between me and my people. A man who will stand in the gap. Mamamagitan. Dahil nagagalit ang Diyos. Darating ang galit ng Diyos sa kanyang bayan. Ayaw niya itong gawin, pero God is a just God na kailangang hatulan ang bayan nagkakasala. At naghahanap siya ng intercessors, yung tatayo sa pagitan at aawat, Lord, sandali lang, yung kagayang ginawa ni Moses. Nilipunin ko ang aking bayan, Moses. No, Lord. Huwag mo ituloy yan. Kung lilipulin mo yan, isama mo na ako. Aba, tindi. Handang mamatay ni Moses para sa bayan ng Diyos. Kung mahal ang Diyos, hindi niya tinuloy yung paglipon at that time. Kaya mahalaga yung merong mamamagitan. No? Kaya pag may nanalangin, yung supposedly na mangyayari, hindi na mangyayari. Yung masama, yung evil. Kaya God is not the author of evil. God is always good. And He is the author of goodness. Isa sa kanyang character, He is a good God. No? God is good. Okay. So, ngayon, yun ang permissive will of God. No? Ang second is the causative will of God. Ano yung causative will of God? Ang Diyos mismo ang gumagawa. Kung meron judgment na mangyayari sa taong yun, because of his sin, ang Diyos ang gagawa ng judgment sa kanya. O kung meron dapat i-bless, ang Diyos ang gumawa ng blessing. Mabasa yun sa Bible, yung three kinds of will na yan ng Panginoon. Permissive will, causative will, at yung pinakahuli, yung perfect will of God. Ang perfect will of God, gusto nyo malaman ang perfect will of God? Look at the Word of God. Go into His Holy Scriptures. Basahin, alamin ang perfect will of God. It is perfect. Yun yung gustong mangyari ng Diyos. Okay? At gusto ng Diyos, lahat tayo mga tao ay doon pumunta sa perfect will of God. At para doon tayo makapunta sa perfect will of God, we must not forget the Word of God, because the Word of God is the perfect will of God. Yan dahil kung bakit ang bilin ng Diyos let us meditate day and night sa kanyang salita para guminhawa. I-bless ng Diyos ang ating buhay. Okay. So, yan yung kaya sabi nga ng doctrine ng Calvinism, wala daw free will ang tao. Ay naku, pag sinabi mo walang free will ang tao, walang basihan niya sa Bible. Doon na lang sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, sinabi doon ng Diyos na saksi ko ang langit at lupa. Naglagay ako ng buhay at kamatayan. Naglagay ako ng pagpapala at sumpa. Piliin mo ang buhay. Choose life so that you and your descendants may live forever. Kita nyo? God is not commanding us to choose life. Nagbibigay ang Diyos ng tip. Hindi ang command. Sabi ng Calvinist, command yan. Paano naging command ang choose? Yung ba sabihin, pumili ka, inuutusan ka ba? Halimbawa, sabi ng tatay mo, ayan, anong gusto mong anak? Itong bisikleta, o itong 1,000 pesos na birthday gift ko sa'yo. Pumili ka. Pipili yung bata. Ano nga kaya? Bisikleta o 1,000 pesos? Ay, Dad, gusto ko na itong pera. 1,000 pesos. No? Hindi yung command. Pag sinabing choose, between the two, choose. At dyan sa Deuteronomy chapter 30 verse 90, pinapapili ng Diyos ang tao kung anong gusto niya,
blessing or curse? Buhay o kamatayan? Yes. Ako marami ako sasabihin tungkol sa power of choice. Saka na po yan. So sinabi ko lang yun na man is a free moral agent. Huwag magagalit ang mga Calvinist friend natin. Nasa Bible ako, napakarami kong talata na kinumpile para ipakita sa inyo that man is a free moral agent. So, dito basahin natin ang ating talata sa Acts chapter 4 verse 12. Acts chapter 4 basahin natin. Acts chapter 4 verse, magandang talata ito eh. Ito sabi, Acts chapter 4 verse 12. And there is salvation in no one else. At walang kaligtasan sa kanino man. For there is no other name under heaven that has been given among mankind by which we must be saved. Wala daw ibang pangalan na ibinigay ang Diyos sa tao na sa pangalang yon maliligtas ang tao. Tanging doon sa isang pangalang yun lang, maliligtas ang tao. There is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. Isang pangalan lang binigay ng Diyos sa tao. Pangalan ng Diyos na sukat nating ikaligtas. At yan ang one and only name, one and only Savior of the world. And His name is Jesus. Sa Hebrew at Aramaic ay Yeshua. Nang ibig sabihin ng Yeshua, from two words na Jehovah or Yahweh, Oswa, the Lord, our salvation. No? Yun ang ibig sabihin. Kaya Jesus, Yeshua means the Lord, our salvation, or the Lord, our Savior. Siya yun. Ang Diyos, kung anong pangalan niya, siya yun. Kung anong pangalan niya, yun ang karakter niya. Siya yun. Kaya si Jesus, siya yung Savior. Ngayon, pinagkukumpare lagi ng mga Muslim ang kanilang Quran sa Bible at ang ginagawa dyan na pag-atake, ang Bible walang integrity. Bakit? Iba-ibang translation. Minsan, nagkakakontrahan pa yung translation. Ang Quran namin, isa lang. Oo nga naman, isa lang. Bakit nga ang Bible napakaraming translations at minsan nagkakaiba-iba pa yung pagsasali ng mga translators. Kasi ang Bible translation po ay hindi perfect. Pero yung laman ng Bible is perfect. Kaya para mo masuri yung tunay na laman, from time to time, bibisita ka sa mga Hebrew-Greek dictionary, and search the true meaning of that passage. Ganyan ginagawa ko. Hindi ako umaasa sa sinabi basta ng tao. Nagre-research talaga ako. Personal. Nag-aaral din ako sa ilang Bible school. Pero hindi ako umaasa sa Bible school. Nag-aaral ako personal. In the University of the Holy Spirit. Yan. Ang professor ko is Professor Holy Spirit. Para eksakto, tamang-tama. Okay. So, yun ang kinukumpare ng Muslim at na kanilang accurate, ang Quran nila at ang Bible hindi raw accurate, marami raw confusion at doon titiranin sa mga nagko-contradict na scripture. Yung mga contradiction, may mga paliwanag po yan. Hindi magko-contradict, walang contradiction ang Bible. Meron misinterpretation ng tao, pero walang contradiction sa Bible, even sa mga passages sa Bible. May mga dahilan yan. Kaya kung minsan nagkakaiba. At yung mga marunong, mga Bible scholars, Bible theologians, Bible teachers na experts sa matagal na nag-aaral ng Bible, yun ang tatanungin nyo. Huwag kayo basta maniniwala sa mga naninira. At sinasabi nila na si Muhammad ang Savior or si Jesus is not the Savior. They believe that Jesus is
a great prophet sent by God, but not God. Ganun sa kanila. Okay, alam niyo ba na ang pananampalataya kapag hindi pinaniwalaan na si Jesus ay Diyos, walang kaligtasan. Yes, walang salvation. It's in the Bible. You know. Bakit hindi pwedeng magligtas si Muhammad? Bakit hindi pwedeng magligtas si Buddha? Bakit hindi pwedeng magligtas ang different author or founder ng mga religions of the world? Why? Bakit wala salvation sa mga religions? At ang salvation na kay Christ lang. Acts chapter 4 verse 12. Walang ibang pangalan na binigay ang Diyos sa mga tao na ikaliligtas, kundi ang pangalang Jesus. Why? Ngayon, sabi ng mga Muslim, si Muhammad ay ang sugo ng Diyos. No? Si Jesus, hindi nila pininiwalaan yung Messiah, God. Ano? Even ang mga Jews, hindi naniniwalang si Jesus yung Messiah. Simple lang para matrace nyo kung si Jesus nga yung Messiah. Tingnan nyo yung genealogy ni Jesus. Yung talaan ng lahi niya. Yes, makikita nyo si Jesus kung sino ang gumanap na magulang niya. Hindi naman siya naging tao through the sperm of Joseph and egg cell ni Mary. Naging tao siya through the Holy Spirit na lumimlim kay Mary. Yan ang sinabi sa salita ng Panginoon. Ngayon, matitrace nyo, nakalagay sa Bible, si Mary, si Joseph, sila yung naging parents ni Jesus. Hindi biological. No? Walang magulang si Jesus. Pero sila yung ginamit ng Diyos to become His earthly parents. Pero hindi galing si Jesus sa kanila. In fact, wala siyang dugo ni Mary at wala siyang dugo ni Joseph. Kasi hindi nga siya naging tao through the egg and sperm cell of his parents. Si Mary at Joseph, hindi niya biological parents. Kundi, naging ama at ina niya sa lupa. Sila yung ginamit para alagaan si Jesus. Yes. At si Joseph, hindi God. Si Mary, lalong hindi rin God. Only Jesus Christ is God. Kaya nga sabi ng angel ng Panginoon kay Mary, at tatawagin kanyang pangalan, Emmanuel, meaning God with us. Ang Diyos is sumasati. Why? Because Jesus, ipapanganak ng Jesus, is God. And then later on, pinangalanan siya as Jesus or Yeshua, the Lord our salvation. Okay, now, matitrace siya sa genealogy. Ang panggagaling niya, pamula pa kay Adam, hanggang doon kay Mary at Joseph, lalabas si Jesus ang Savior. Kaya si Kibuloy, hindi pwede mag-angkin na siya si Christ. Hindi pwede. At hindi pwede sino man na mga founder religious mag-aangkin, ikiklaim, I am the Messiah. Baka Messiah, hindi Messiah. Bakit? Para makita ng tao kung ikaw yung original Messiah, tingnan sa talaan ng lahi sa genealogy of the Lord Jesus Christ. Only Jesus Christ is the Messiah, the sent one. Siya yung sinugo, siya yung Messiah. Kaya nga, ang mga Jew, kung hindi lang sila magiging bias, makikita nila meron silang talaan ng lahi. Ganun lang kasimple yan. No? Okay, now, so let's dive into our main topic. Why Jesus is the only Savior of the world. No? Bakit? Kasi may qualification ang Savior. Kung bakit si Jesus lang ang Savior, may qualification. Okay, eto na. Dive in na tayo sa ating topic. Ano ang qualification ng isang Savior of the world? No? Number one, kailangan yung Savior, yun yung pinarapisay sa Bible. Baka may mag-claim, ako ang Kristo. Sino ba nanay tatay mo? Si Jimmy. Sino Jimmy Santos? Sino nanay mo? Si Petra. Tapos dinire si genealogy mo, saan ang kalahi?
Ni Jew, hindi pala Jew. Si Jesus, ang Messiah, nasa lineage ang mga Jews. So, doon lang makikita na, mabubuko na yung fake na na Messiah. Ang mga Jewish people sa Israel, majority, hindi naniniwala na si Jesus yung ipinadalang Messiah. Kailan sila maniniwala? No? Pagdating ng tribulation period, darating si Antichrist, bobolahin sila ni Antichrist, and the Antichrist will deceive them dahil magpapanggap si Antichrist na siya yung Messiah. Hindi naman siya yung Messiah, siya yung may sayag. Then, magkakagulo sa mundo, no? Magkakaroon ng digmaan, magkakaroon ng kahirapan, great tribulation. At the end of that 7 years great tribulation, Jesus Christ will come back to planet Earth, nakasakay sa kabayong puti, kasama tayo. Nakasakay din tayo sa kabayong puti, the armies of God. Plus yung mga angels of the Lord, bumaback up sa atin. Then He established Jesus ang millennial kingdom sa lupa. He will stop the war. At doon, saka pa lang makikilala ng mga Jews that Jesus Christ is the one and only Messiah. At ito nagpapanggap si Antichrist, may sayad pala yan. Okay, now, so, number one qualification, kailangan ang tagapagligtas, matitrace mo doon sa pinarapisay sa Old Testament na ipapadalang tagapagligtas or Messiah. Tingnan yung genealogy. Tingnan yung mga prophecies. Naganap ba kay Jesus yung mga prophecies? Of course, hundreds of prophecies. Meron pang hindi nagaganap. Yung karamihan naganap na, pero meron pa rin magaganap sa future. Kasi hindi pa siya bumabalik. Lahat ng prophecies sa Bible ay magkakaroon ng katuparan. Kung yung mga prophecies ng kanyang first coming ay nangyari, natupad, at yung inihula sa Biblia, nangyari sa first coming, dumating na nga siya, how much more na hindi mangyayari yung sa second coming at yung mga natitirang prophecies. See? Titingnan natin ang Bible. No? Nandyan ang Messiah, ang Savior of the world, and that is the Lord Jesus Christ. Yung qualification, kailangan natupad niya yung mga prophecies sa first coming. Siya ba yun? Yes, pati yung mga words niya on the cross, pinrapisay sa Book of Psalms, at sa iba pa, sa aklat na Isaiah. See? Number 2, qualification, that Savior must be a human being. A human being. Bakit kailangan human being? No? Bakit kailangan tao ang magiging tagapagligtas? Ang dahilan, sapagkat ang ililigtas ay tao rin. At ang hiniinging requirement ng justice ng kaharian ng Diyos, the Savior must be a human being para mailigtas niya ang human beings sa mundo. Kung ang kabayo ang nagkasala, ang darating na Savior ay kabayo rin. Magaan yung kabayo ang Diyos. Kaso tao ang nagkasala. No? Kaya kailangan tao. Hindi kabayo, hindi pusa. Bakit hindi na lang iligtas ng Diyos pamula pa kay Adam and Eve? No? Sana pinitik na ng Diyos yung forbidden fruit para wala ng problem sa buong mundo sa future. Bakit hindi nakialam ang Diyos? Yan ay katunayan that man is a free moral agent na hindi nakikialam ang Diyos sa free will ng tao. Kung ano gusto niyang gawin, ipahihintulot ng Diyos. Yes! And there is power in our choice. Maging sa buhay natin, gusto niyo mabuhay ng mahaba? Lagi niyo sabihin, mabubuhay ako mahaba. Yung tatay ko, sabi niya, basta umabot lang ako ng 75 73, 75. Pwede na ako mamatay. Nang namatay siya, 73 years old.
Si Pastor Abak, yung kaibigan ko, lagi na sinasabi. Alam mo, Jun, tingin ko, 3 years na itatagal ko eh. Ginagawa pa yung biro. Sabihin niya, baka mangyari yan. Bakit? Kung ano yung sinasabi mo, yun ang pinipili mo. At kung ano yung pinili mo, yun ang pahinto. After 3 years, namatay siya. Si Ading Fernando, yung mahusay na direktor, napanood ko sa TV, sabi ng mga anak niya, lagi sinasabi ng tatay namin, pagdating na 65 years old, pwede na ako mamatay. Ano sabi na? Pagdating na 68 yata, siya sabi nga, pagdating na 68 years old, pwede, I'm not sure, kung 65, 68, yung kinasasabi niya namatay siya sa ganong edad. At si Bruce Lee, ganon din lagi na siya sabi sa asawa niya, si Bruce Lee. Lagi siya sabi niya na, tingin ko, hindi na ako aabot ng 33. No? Arang balwala sa, namatay siya, 32 years old. So listen, what you choose is what you choose is what will transpire in your life. Okay, sa kanang topic na yan, ano po? So ngayon, ang Savior of the world, kailangan tao, no? Hindi mailigtas ng Diyos ang tao at that time. Why? Kasi magiging illegal sa Diyos. Bakit ganon? Pwede sabihin ni Satanas, Diyos, sandali lang. Akala ko ba you are holy, you are a just God, you are a righteous God. Bakit ikaw ay tumataliwas sa iyong kabanalan at dinadaya mo ang sarili mong batas? Ang tao, alam mo, na sumama na sa akin. Bakit mo babawiin? Ako ang pinili. See? Ako ang pinili. Ba't ka makikialam? Akin na ang tao, akin na ang mundo. Ang mundo, pinagkatiwala mo sa tao, akin na yan. This is now my territory. Ikapwera ka. Ang planet Earth, ibinigay mo sa tao, may authority ang tao, mag-manage sa planet Earth, kaya ikapwera ka. At ganun yan nangyari. Nanatiling banal ang Diyos, nanatiling matuwid, just, hindi siya basta pwedeng makialam. Ang planet Earth na pag-aari ng Diyos na binigay niya, pinagkatiwala niya sa tao, ngayon, nakuha ni Satanas, ang tao, nakuha ang planet Earth, and this Earth became his territory, and Satan is now being called as the God of this world. See? Ngayon, kailangan mabawi ng Diyos ang tao sa legal na paraan. Mabawi ang mundo sa legal na paraan. Sa anong paraan? There must be a Savior. There must be a man na siyang magliligtas sa tao. Tao na gagamitin ng Diyos. Instrumento gagamitin ng Diyos to save the world, to save all sinners from the coming judgment. At sino yung taong yan? Si Jesus. See? Ngayon, another qualification, that man must be sinless. Yun ang problema. Sinong tao sa mundo ang sinless? Romans chapter 3, verse 10 and verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Walang matuwid, wala kahit isa, lahat ay nahulog sa kasalanan. At lahat ng tao will be judged by God. Sino ngayon ang sinless? Walang tao ang sinless. Therefore, walang sino man sa atin ang qualified to become the Savior of the world. Sapagkat ang sinatawag na sinless, pamula nung siya'y ipinanganak, hanggang siya'y nagbinata, hanggang siya'y namatay, walang nagawang kasalanan. Tayong lahat hindi pa gumagawang kasalanan, nasa tiyan pa lang nanay natin tayo makasalanan na tayo. Yan ang sabi ni David ako'y pinagbuntis ng aking ina sa kasalanan. Nasa tiyan pa lang siya ng kanyang ina, makasalanan na siya.
Bakit tayo makasalanan nasa tiyan pala ng ating ina? Ang simple answer is, we inherited the sinful nature of our first parents. And that sinful nature is nasa atin. We have the sinful blood of Adam. No. We inherited the blood of Adam. Lahat ng tao pinapanganak galing kay Adam. Kaya lahat merong blood ni Adam, which is a sinful blood. Actually, this is just a figurative word na hindi literal na ang dugo ay may kasalanan, kundi figurative word na yung karumihan ng dugo ay moral at spiritual. Hindi literal na dugo na may kasalanan, kundi may kasalanan na nakakonect ang lahi ni Adam doon sa sinful nature, satanic nature na namana ng tao. Spiritual nature yon. Kaya dahil ang tao ay walang pag-asa, para mawala yung sinful nature sa tao, ang remedyo ginawa, ang cure na ginawa ng Diyos is, man must be born again. Kailangan ang proseso ng kapanganakan maguli. At sinabi ni Jesus sa John chapter 3, verse 3 and 5, except a man be born again, he cannot enter to the kingdom of God. You must be born again. Except a man be born of water and spirit, he cannot see the kingdom of God. You must be born again. At yung yun na yun ay plural, hindi siya nagsasalita kay Nicodemus lang, kundi sa Greek yung you ay plural sa lahat ng tao. Lahat ng tao dapat ma-born again. Bakit? Because all inherited the sinful nature of our first parents, Adam and Eve. So, sino nga pwedeng qualified? Sino ang tao tagapagligtas na hindi magmamana ng dugo ni Adam, hindi magmamana ng sinful nature ni Adam? Walang qualified. Bakit? Kada may papanganak, meron ng dugo ni Adam. Kada papanganak, meron ng minana sa unang magulang. Eh, sinong pwede ipanganak na hindi nagmana, hindi connected kay Adam? Pero, connected sa human race. Tao siya, nakabahagi sa ating bilang tao. 100% human being. But, exempted siya sa kasalanan ni Adam at ni Eva. Sino yun? The Lord Jesus Christ. Anong ginawa? God came down to our planet. He became a man. He was called the Word of God. Bago siya magkataon tao, ang tawag kay Jesus, the Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, and the Word created the whole universe into existence. John chapter 1, verse 1 hanggang 3. At sa verse 14, sabi, and the Word became a human being. He became Jesus. Pamula noon, Jesus ang pinangalan sa kanya. The Lord our salvation. Ngayon, paano siya naging tao? Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, dumating si Angel Gabriel, dala-dala ang seed of God. And what is that seed? That seed is the Word of God. And that Word of God was Jesus. That Word, that seed became Jesus sa sinapupunan ni Mary. Paano nangyari? Sabi ni Angel Gabriel, Mary, ikaw ay magdadalang tao, mga anak kang batang lalaki, tatawagin mo ang kanyang pangalang Emmanuel, God with us, or Jesus, our Savior, God, the Lord, our Savior. Sabi ni Mary, paano ako mga dalaga pa ako, engaged to be married pa lang ako sa jowa ko, sa boyfriend ko. Lilim-limang ka ng Holy Spirit hanggang sa ikay magdantao, hanggang sa ikay manganak. Nung maintindihan ni Mary, Luke chapter 1, sabi ni Mary, ay mangyari sa akin ang ayon sa iyo sinabi. He believed and accepted that message na dala-dala ni Angel Gabriel, and that message was the seed of God, and that seed was the Lord Jesus Christ. And immediately when he accepted that seed, the seed of God, that seed entered into her womb and became embryo, became fetus, became, that seed was Jesus Christ.
Kaya yung dugo ni Jesus, hindi kagaya ng dugo ni Adam, hindi kagaya ng dugo natin, kundi ang dugo niya was created in heaven. Meron siyang unique na dugo. Dugo ng tao, pero unique. Ano ang pagka-unique? Hindi contaminated sa sinful blood of Adam. Ako'y naniniwala ang dugo ng tao connected sa spiritual na buhay ng tao. At ako'y naniniwala, merong spiritual sense ang dugo. At sinabi ng Diyos, the life is in the blood. At minsan sinabi rin ng Diyos kay Cain, anong ginawa mo sa iyong kapatid? No? Abay, ko, tagapagtago ba ako ng kapatid ko? Matigas sa ulo ito. Sabi ng Diyos, kasi ang kanyang dugo ay sumisigaw sa akin. Nakakapagsalita yung dugo. Ang dugo ni Abel ay tumatawag sa Diyos. Buhay. May buhay ang dugo. Nagsasalita sa Diyos ang dugo ni Abel. Nananawagan sa Panginoon. Kumukonek sa spiritual realm ang dugo ni Abel. So, ang dugo ay may connection din sa spiritual na buhay ng tao. Okay? Kaya hindi pinapakain ng Diyos ang dugo eh. Sabi ng Panginoon, kumain yan, mananagot. Will be judged by God. Itapon nyo, ilibing nyo sa lupa because the life is in the blood. Why? The blood is sacred. Sacred. Whether it is the blood of animals or the blood of human beings, both parehong sacred. Kaya nga unang panahon bago pa i-sacrifice si Jesus, yung typology niya, mga animal sacrifice, yung dugo, pinapahalagahan yun. Okay. Ngayon, ang dami pa nito, bibilisan ko na lang po, si Jesus sinless. Nung siya'y nakapako na sa krus, he became sin. Bakit? Kasi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21, ang sabi doon, siya ay matuwid. He was the righteousness of God, Jesus. But he became sin for us, so that we who are sinners might become the righteousness of God in Christ Jesus. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ito po ang ibig sabihin. Nung dumating si Jesus, Jesus was righteous. Nung siya pinako na sa krus, immediately dala ni Jesus ang buong kasalanan ng sanlibutan, all the sins of mankind, dala-dala niya, past, present, and future, all the sickness and diseases of mankind, dala-dala niya, past, present, and future. At yung kanyang pagiging righteous, nawala at napalitan ng pagiging sin, the sin of the world, lumukob. Naging katauhan ni Jesus, yung sin of the world, inako niya sa kanyang sarili, and he became sin. Naging image siya ng kasalanan ng buong mundo, kaya naman ang galit ng Diyos, ibinalibag niya kay Jesus, ibinuhos niya kay Jesus sapagkat nakikita ng Diyos sa cross ay ang kasalanan buong daigdig, hinusgahan ng Diyos sa katawan ni Jesus ang kasalanan buong mundo dahil galit ang Diyos sa kasalanan. Kaya nung hinusgahan na ng Diyos sa katawan ni Jesus ang kasalanan buong mundo, tayo naman naging matuwid. Kaya nung siya'y namatay, nabuhay na maguli, umupo sa kanang ng Diyos, tapos ng proseso ng salvation, all mankind can come back to God through the Lord Jesus Christ. At sabi si John 3:16, whoever believes in the Lord Jesus Christ will have eternal life. Lahat pwede maligtas. Pupunta ka lang kay Jesus, lalapit ka kay Jesus, you must believe that Jesus is Lord, He is God, and He is the only Savior of the world. And you will be saved. You will receive eternal life. Kasi doon sa cross, nakipagpalit si Jesus ang kalagayan. Imbis na tayo ang husgahan, siya na ang hinusgahan ng Diyos. Yung pagiging righteous ni Jesus, inalis niya at ibinigay niya sa atin, binihis niya sa atin, at yung pagiging makasalanan natin, kinuha niya at ibinihis niya sa kanyang kasalanan. At sabi sa Bible, 2 Corinthians chapter 5, verse 21, He became sin for us. Kaya sa krus sa Kalbaryo, binayaran niya ang ating mga kasalanan by His precious blood.
Ang dugo niya ang pinambayad sa ating mga kasalanan. Binili niya, tinubos niya, binili niya ang tao sa kamay ni Satanas, sa kamay ng kamatayan, sa kamay ng impyerno. Tinubos tayo ng Diyos, binili tayo sa legal na paraan, ang pinambayad niya ang kanyang unique, pure, holy, sacred, precious blood. Yun ang pinambayad niya. Bakit pwede pambayad ang dugo ni Jesus? Ang dugo natin hindi pwede. Kasi meron tayong sinful blood. Siya, pure, holy, sacred, unique, precious blood. Kaya even though si Jesus nakamana ng kalagayan natin, pero wala siyang kasalanan. Okay. So, sinong tao ang sinless? Only the Lord Jesus Christ. Muhammad, hindi sinless yan. Even Mary was not sinless. Lahat ng tao ay, sapagkat ang isa lang pinagmula ng tao na naman na ang kalikasan ng kasalanan, si Adam and Eve. Si Jesus, hindi siya galing kay Adam and Eve. Galing siya sa sinapupunan ni Mary at wala siyang dugo ni Mary at Joseph sapagkat hindi naman siya na-form na naging embryo through the blood of human beings. Hindi siya nabuo bilang tao, not through the egg and sperm of his parents, kundi nilimliman siya ng Holy Spirit. Sinong tao sa mundo ang magiging kagaya ni Jesus? Wala. Kaya doon, sa ganung paraan, nakapasok siya sa legal na paraan sa planet Earth, taong-tao siya, may karapatan siya sa mundo, no? Dala-dala ng authority ng first Adam, he is called now the last Adam, kung anong authority ni Adam nung unang dumati siya na napapunta naman kay Satanas. Ngayon, ang last Adam, dala-dala niya, kahawig niya yung first Adam. Kaya nga, dinemonstrate niya ang authority niya, ang anointing niya. As man of God, sinless man of God, flowing under the anointing of the Holy Spirit. Yung mga ginawa ng himala, pagpabiling sa mga may sakit, pagpalayas ng demonyo, hindi po yan nangyari, hindi niya ginawa yan sa kapangyarihan niya as second person of the Godhead. No, hindi niya dinemonstrate ang kapangyarihan niya bilang Diyos. No. Yung iba siya sabi, Jesus Christ is God, bakit nakakagawa ng himala? Mali po yan, mababaw yan. Kahit si Elijah, si Elisha, mga prophets, gumagawa rin ng himala. But they were not saviors. Di ba? Kaya hindi pwede katwil na Diyos si Kristo kasi gumagawa ng himala. Hindi. Matatalo ka niya sa debate. In fact, hinubad niya yung kanyang pagiging all-powerful, pagiging present everywhere, pagiging all-knowing, hinubad niya yung pagiging omnipotent, omnipresent, omniscience niya nung siya ay nagkatawang tao. Hinubad niya. At nag-function siya as a human being flowing under the anointing of the Holy Spirit at pansamantala na hiniram niya ang kapangyarihan ng third person of the Godhead, the anointing of the Holy Spirit. Kaya Acts chapter 10 verse 38, si Jesus gumagala, nagpapagaling ng mga may sakit, doing good, healing those who are oppressed of the devil, healing those who are oppressed of the devil, because God is with him. He's doing good. Gumagawa siya ng kabutihan. He was anointed by God, doing good, healing those who are oppressed, possessed, under attack by the devil, because God is with him. See? So, ginagamit niyang power ng Holy Spirit. Hindi power ng pagiging Diyos niya. Hinubad niya yung kanyang kapangyarihan. Hinubad niya. At yan sinabi sa Philippians chapter 2, verse 5. No? Hanggang verse, hanggang verse 8, no? Na hinubad niya. At nung siya nasa krus, naging kasalanan siya. He paid the price of our sins, the sins of all mankind. Sabi naman mga Calvinists at mga Reform, hindi naman si Jesus namatay para sa buong mundo. Naku po, mga kapatid, insulto yan sa ginawa ni Jesus. Alam niyo ba, hindi basta-basta mamatay sa krus? Alam niyo ba kung gaano kahirap ang dinanas ni Jesus? Pinutuan ko ang tinig, pinagbubugbog, yung pinako sa krus,
ang kanyang katawan, nakukulang pa yun sa pelikulang The Passion eh. Sabi ng mga Hebrew Greek scholars eh, ng mga Bible scholars, talaga hindi mahulugang ano eh. Kasi ang batas ng ng mga Jew, pag ang pumalo ay mga Jew, 40 stripes, minus 1 pa, 39. Eh, hindi naman mga Jew ang nagparusa sa kanya. Mga sadistang Roman, gladiator Roman soldiers. Yung mga yan, pag napagtripan ka, pwedeng wag to sawa. Eh, sabi nga ng mga ni Delitzsch na isang Dutch scholar yata yon, Hebrew scholar, na sabi niya sa kanyang aklat yung iba, marinig mo sa kabilang ibayo, yung daing sigaw na kikilabutan mga tao, nagtatakip ng tenga dahil nakakaawa yung hinahagupit. Yung iba doon pala sa whipping post na nakatalis lang doon, nalalaglag ng mga bituka, intestine, laman loob, dahil very sharp yung mga panghagupit na yan, na kung tawagin cat's nine tails, na may nakakabit ng mga basag na butot, mga metal doon sa cat's nine tails na yun, siyam na na leather yun. Pagtama, wakwak ang mga bituok, wakwak ang mga laman. Eh si Jesus kahit napakarami, want to sawa ka to, hindi yan ng Diyos ang malaglag, ang mga bituok at laman loob, aabdo, hindi. Hanggang sa kailangan makarating siya sa cross at doon ang final judgment sa cross kung paano doon siya mamamatay. See? Hindi ganun kadali ang ginawa ng Jesus. Tapos, mga Calvinist friend and reform, sasabihin nyo, Jesus did not die for the whole world. Naku, maawa naman kayo sa sarili nyo. That is a great insult to our God and Savior. Napakalaking insulto niyan. Nagpakahirap si Jesus for the whole world to pay the price of all mankind. Eh, sabi ng mga Calvinist at reform, kung universal ang kamatayan ni Jesus, bakit hindi universal ang naligtas? Hindi lahat ng tao ligtas. Listen, common sense lang. Sinabi niya sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but will have everlasting life." Ang tanong, ang sabi ng Diyos, ang sino mang sumampalataya ay hindi na parusahan, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, lahat ba ng tao sa mundo sumasampalataya? Ang sagot, hindi. Minsan nga may tao kahit ipagduldulan mo ang gospel matigas ang puso, matigas ang ulo. Ayaw pa rin maniwala, ayaw pa rin tanggapin. Biyaya na lang ng Diyos, kaya yung mga ganyan pinapanalangin mo na yan See? Kailangan whoever sumampalataya. Iba rin ang dyan may sariling dictionary ang Calvinist at Reform at ang interpretation niya sa whoever sino man sa kanya sumampalataya ay may buhay na walang. Yun daw sino man na yun, mga elect. Sila daw yun, yung mga elect. Sabi ko, ang elect is the body of Christ. Sinabi sa Ephesians chapter 1 verse 4 na we are chosen in Him. Pinili tayo, we are elect. Chosen in Him, kay Christ. If you are not in Christ, you're not part of the body of Christ. Because the elect, the chosen, is the body of Christ. Laging corporate yan, group of people. Hindi siya. Kaya magiging elect lang ay sa manipulate niya kung siya makakasama sa body of Christ. At yung body of Christ, if you are now in the body of Christ, you are in Christ. Pag tumalikod ka sa Panginoon, bumalik ka sa dati mong buhay, you are no longer part of His body. Wala ka kay Christ. Pag ikay na kay Christ na, you are in Christ, then you are called the chosen. Saka ka palang chosen. Ganun yun, kasimple. Saan ka nakakita, whoever, yun daw yung mga chosen. Ang ang mga chosen, ligtas na. Ang mga elect, ligtas na. Kasi nga, pinili na nila si Jesus. Nasa body of Christ na sila. So, yung whoever doon, yung mga hindi paligtas. And who are those whoever? The world. All the sinners of the world, tinatawag ng Diyos. Whoever will come to Jesus and believe will be saved.
Kasi nakakaawa ang tao na wala kay Christ. Tiyak yan, impyerno yan, maniwala kayo. Religions cannot save us. Only the Lord Jesus Christ can save us. Totoo yan. Kaya mapalad po tayo na nakakilala sa Panginoon eh. Imagine, ano? Those people who did not know the Lord Jesus as their Savior, they are now suffering in hell. Ayaw ng Diyos mangyari sa atin yun. 1 Timothy chapter 2, verse 4. Because God desired that all people might be saved. Yan ang gusto ng Diyos, lahat maligtas. Pero, hindi namimilit ang Diyos eh. Ang tao nilikha ng Diyos na free moral agent. You must choose Jesus para kay maligtas. Choose to become His Savior, to become your Savior, to become your Lord, to become your God. Okay, now, another qualification, he must be a God-man. Kailangan siya ay Diyos at siya ay tao. Yung nagsasabing Jesus Christ is God, pero hindi naniniwalang naging tao siya, ganyan paniwala ng mga Gnostics, Gnosticism. No? Aral din ng demonyo yun. Na lahat ng tao daw ay, all flesh are evil, and Jesus Christ is not evil, He is holy, kasi Jesus Christ is Spirit. Yun ang sabi na, He did not come in the flesh. Hindi raw nagkataon tao si Jesus. Kaya si Jesus daw ay malinis, hindi siya naging tao. At lahat ng flesh, lahat ng tao, marumi. Walang matuwid, wala kahit isa. At si Jesus daw ay matuwid, kasi hindi siya nagkatawang tao. Hindi raw siya tao. Naku, hindi ka maililigtas ng doctrine na ganyan. That is occult Gnosticism doctrine. Yes. Ngayon, sa isang banda, yung isang school of thought naman, kagaya ng sa INC, Jehovah's Witnesses, at iba pa mga kulto, ang sabi, Jesus Christ is not God. He is just a human being na sinless, hindi nagkasala. Eh naku, wala rin salvation dyan sa ganyan. Bakit? Ang qualification para sa tao maligtas, he must believe that Jesus Christ is God who became a man. Yes! Tingnan, may babasahin ako sa inyo ha. O, wala na tayo oras. Romans chapter 10. Ito yung basic ng salvation. Paano ka maligtas? Sabi dito, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ano ang message dito? At ano yung sinasabi? Medyo malalim po ito eh. Akala nung iba, basta kung ipapayag mo salita mo sa Jesus Panginoon, naniniwala sa puso mo na siya ay naman muli ng buwan, maliligtas siya. Ayaw i-digest. Ayaw i-meditate. Ano ba yung kalaliman? Lumalim tayo sa pagkaunawa ng text nito, ng verse nito. Ano ibig sabihin dito? Una-una, kung ipapahayag mo raw ng bibig, ano yung ipinapahayag na ating bibig? Yun yung choice natin. Ano yung choice natin? Yun yung pinaniniwalaan natin. So, bago pa lumabas sa bibig, pinaniwalaan mo na sa iyong puso, sapagkat kung ipapahayag mo sa bibig mula sa iyong puso, na ano? That Jesus is Lord. Ano yung ibig sabihin ng Lord? Kung ang mga Bible scholars nagsasabi ko, ito itatranslate sa Hebrew, ito ay matatranslate as Yahweh. Yes. Sa Greek kasi, medyo mababaw pagkakatranslate ng Lord. No? Medyo mababaw. Sa Hebrew, ang Lord nito ay Yahweh. Sino ba yung Yahweh? Ang Yahweh, yun yung Diyos Old Testament. At ang Diyos Old Testament ang nagsalita sa mga propeta, nagmanifest, at gumawa ng himala sa Old Testament. Yan yung Diyos na ating Panginoon ngayon. Walang iba kundi si Jesus Christ. Siya yung Yahweh sa Old Testament. Bisa pag-aral natin niya, I can prove it
through the scriptures na yung Yahweh tinatawag sa Bible sa Old Testament, yung Yahweh na nakausap ni Moses sa burning bush, yung Yahweh na kausap ni Abraham, yung Yahweh na kausap ng mga propeta ng Diyos, nanguna sa digmaan, nagpabukas ng dagat na pula, panahon ni Moses, gumawa ng mga himala, ang Diyos ni Elijah, Diyos ni Elijah, ang Diyos sa mga propeta sa Old Testament na nakipag-usap sa kanila, nag-manifest, nagpakita sa kanila. It was the Lord Jesus Christ. Yes. Kaya nga sabi ni Jesus sa mga Jew na hindi naniniwala sa Kanya, kinakalaban siya. Sabi niya, ang point ni Jesus ito, puro kayo Abraham. Ang aming amang si Abraham. Palagi niyo siya sabi, aming amang si Abraham. Alam niyo ba, that before Abraham was born, I am. Ang point ni Jesus, bago pa panganak si Abraham, ako nga, I am. John chapter 8, verse 58. Ano yung I am? Connected yan sa Exodus chapter 3, verse 14, na nung tanungin ni Moses sa bundok ng Sinai, nung first na encounter na ang presence ng Diyos sa burning bush, at sinusugo ng Diyos si Moses bilang deliverer ng mga Hebrew people from the slavery of Egypt, mula sa pang-aalipin ng Ehipto, si Moses ang magiging tagapagligtas, deliverer sa kanyang leadership, gagamitin siya ng Panginoon. Sabi ni Moses, Lord, ano sasabihin ko sa mga kabayong sa Hebrew people? Sino nagsugo sa akin? Para hindi sila maniwala. Tell them, I am has sent you. I am who I am. Yung I am na yan, yung root word niyan, dyan din galing yung salitang Yahweh. At yung I am na yan, yung sinabi ni Jesus sa mga Jew, before Abraham was born, I am. One of the name and title of God in the Old Testament is I am. Si Jesus yon, okay? So, sa Greek ay kurios. Kurios, medyo mababaw, ano? Pero sabi ng mga Bible scholars, pag sinali niya sa Hebrew, itatranslate niya, hindi maaaring hindi, as Yahweh. Kaya sabi dito, para maligtas ang isang manampalataya, kailangan ipahayag mo, paniwalaan mo, at ipahayag mo sa bibig that Jesus Christ is Yahweh, that Jesus is God. God. Para maligtas. At the same time, kailangan manampalataya ka sa puso mo na si Jesus ay namatay at anong pinararating? Namatay as a human being. At nabuhay na maguli as a human being. Yan dalawang yan. Kung yan ang pananampalataya mo, pinahayag mo, naniwala ka at pinahayag mo na si Jesus ay Diyos, Yahweh. Then at the same time, pinaniwalaan mo sa puso mo na siya ay naging tao, namatay at muling nabuhay, combination ng pananampalataya mo, Jesus is God and man, you will be saved. Kaya kung ang tingin mo lang kay Jesus, God, not man, hindi ka maliligtas. Kung ang tingin mo kay Jesus, siya ay man, hindi God, hindi ka rin maliligtas. Kailangan combination ng God and man. Bakit si Jesus ay the God-man, Christ Jesus? Many scholars believe that Jesus as God-man will be forever sa buong eternity. Hindi na niya aalisin yung pagiging man niya. Forever he will be God and he will be a man. For our sake. Bakit? Para forever, hindi na tayo mawala. Through the Lord Jesus Christ, the God and the man Jesus Christ, pinagsama sa isang personality, ang Diyos at tao, for the first time sa history ng Diyos, ngayon lang nangyari, ang Diyos at tao nagsama sa isang personalidad. And that person is the Lord Jesus Christ, the God-man. At pinangyari yung Diyos. Bakit? Para ang Diyos, because Jesus is representing God to all mankind. No? He represents God to all mankind. At the same time, Jesus is representing all mankind to God as man. Nire-represent ni Jesus, doon siya'y mamagitan
1 Timothy chapter 2 verse 5, there's only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Doon siya namagitan, kaya tinindihan ng man eh. Kasi hindi pwede mamagitan ang Diyos. Yun lang yun. INC naman siya, o kita nyo, tao siya. Sabi, the man, Christ Jesus. Di basahin mo naman sa script yung the God, Christ Jesus. Napakarami. In the beginning was the Word, and the Word was God, the Word was God, and the Word was Jesus. Okay. So ngayon, Jesus as man, nirepresent niya ang mankind sa Diyos. Jesus as God, nirepresent niya ang Diyos to all mankind. Kaya tumayo siya sa gitna. And through Him, napagbati niya ang Diyos at tao forever. Sapagkat sabi sa Bible, we are enemies of God before na makilala natin si Jesus. But because of Jesus, na siyang Diyos at tao forever, magsasama sa buong eternity ang Diyos at tao. Alam niyo po ba, sa lahat ng nilikha ng Diyos na creatures, tayong pinaka-special, pinaka-masterpiece ng Diyos. Bakit? Ang pagkakalikha sa atin, hindi tayo servant, hindi tayo slave. Ang pagkakalikha sa atin, Diyos, God wants us to be His children and partner sa eternity forever. Kaya nga nung ang Diyos ay gumawa ng paraan to save us, gumawa siya ng covenant, iba-ibang covenant to reach out people, to reach out. Para makalapit siya sa Diyos, gumagawa siya ng covenant. First, kila Abraham, kila David, iba-iba paraan. Covenant, and covenant means partnership. The covenant of God and man, partnership. Alam niyo, sa pagpumasok sa covenant, you will become one. Ganyan ang covenant. Parang, kagaya ng, dyan galing yung marriage covenant, pag ikinasal. Di ba? Sinasabi sa Bible, and the two flesh shall become one. Kay Adam and Eve, sinabi ng Diyos, the two shall become one flesh. Kaya pag ako nagkakasal, sinasabi ko, dinideclare ko, sa marriage ito, sa wedding nito, sa marriage covenant, this is not just as a ceremony, this is a marriage covenant. And under this marriage covenant, you two shall become one. Yes. Kaya sabi ni Adam, he is bone of my bone and flesh of my flesh. Kay Eve, they became one. Mag-asawa sila sa Garden of Eden. Kaya pag ang 2 taon nagmamahal, nagpakasal, gumawa sila ng covenant. At ang covenant niya, partnership forever. See? At ang covenant ng Diyos ginawa sa atin, yung pinakahuli covenant, the new covenant, ginawa yan, tinatakan yan ng dugo ni Jesus. And it will be a forever covenant. Ano yung covenant niya? The New Testament. The New Testament, ang Old English dyan, New Covenant. At ang Old Covenant, covenant nila Moses, yan ay naluma na, obsolete na, kaya pinalitan ng Diyos, which is a better covenant established in better promises. Sa Old Covenant, walang nagiging anak ng Diyos eh. Sa Old Covenant, walang salvation. Sa New Covenant, lahat tayo nagiging anak ng Diyos, lahat ngayon may salvation. Ngayon, may tanong, paano naligtas yung mga Old Testament people na lumakad sa Old Covenant? Naligtas sila noong pinuntahan sila ni Jesus sa underworld na nakakulong sila doon sa lugar ng mga patay. Doon sa lugar na kung tawagin ay Abraham bosom. Kung hindi dumating si Jesus, forever nakakulong sila, no? Doon na sila forever, pero dumating si Jesus, at yun ang iniintay nila, ang pagdating ng Messiah, at nung dumating si Jesus, no, isinama ni Jesus yung mga Old Covenant people, dinala sa third heaven, sa langit, para doon sila forever, at makikita natin doon sila Abraham, David, Gideon, mga prophet of God, mga Old Testament people, naligtas din. Bakit? Pinuntahan sila ni Jesus doon. Still, Jesus was their Savior doon sa underworld. See? Kaya purihin ang Panginoon. So, wala na po tayong oras. I'm sorry to tell you. At I believe, sapat na ito. So, let's pray mga kapatid. Marami pa ito, pero tama muna ito. At ating i-digest sa ating puso, sa ating pag-iisip ang mga katotohanan ito. Heavenly Father, maraming salamat sa mga oras na ito na nagdudumali
tinatapos namin ang paksang ito. Pagpalain mo mga kapatid, nakarinig. Lord, palalimin mo kami sa pananampalataya. Salamat po o Diyos sa iyong biyaya na nilinis mo kami through the power of the precious blood of Jesus at ginawa mo kami karapat-dapat sa iyong kaharian, bagamat kami po hindi karapat-dapat. Sapagkat kami ay marumi at makasalanan, pero nilinis at binayaran mo kami ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Marami pong salamat, Panginoon, sa aming tagapagligtas na Panginoong Hesukristo, the God who became a human being to pay the price of our sins. Pagpalain mo mga kasama namin, Panginoon, sa gabi ito, at Panginoon, pagpalain mo ang mga may sakit na sila magsigaling. Heal those who are sick in the name of the Lord Jesus Christ. I declare healing right now in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In the name of the Lord Jesus Christ, be blessed. Amen. Don't forget to like this video. Don't forget to share this video, mga kapatid. Paggamit tayo sa Panginoon. I-share nyo ito, pati sa mga hindi pa mananampalataya. They need the Savior of the world. They need to be saved. God bless everyone.